mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami nga po pala ang grupo na mag-uulat sa inyo tungkol sa katuturan ng kulturang popular. Ang kulturang popular ay hindi lamang tungkol sa pagbabago o dulot o hatid ng mga mundong ito. Ito ay pati na rin sa mga taong nakakasalamuha o nakakasabay o nakakaranas sa pagbabagong ito. At narito ang mga salitang na dapat nating tandaan. Una, kultura. Ito ay binubuo ng ating mga paniniwala, layunin, tradisyon, kaugalian, at gawain pang pinagsasaluhan ng mga tao sa isang organisasyon o sa isang institusyon. Pangalawa ay ang popular. Ano nga ba ang popular? Ang popular, ito ay tinatawag sa mga bagay, kilala, patok o iniingat-ingat na hinahanap-hanap at ginagaya ng mga nakakarami. At dahil dito ay nibibigay ng kasiyahan at nagpababago ng kasalukuyang panlasa sa ating lipunan. Sa kabilang banda, ang paniniwala naman ay ito yung binubuo ng mga tradisyon, gawin, paniniwala, kaugalian na madalas natin ginagawa batay sa kanilang kulturang paniniwalaan. At ang panghuling salita ay ang dialekto. Ito ay uri ng mga salita, wika na nakabatay sa salita ng mga tao na kanilang usod o kanilang pinanggagalingan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christine Operaro at ngayon atin namang tatalakayin ang mga uri ng kulturang popular. Una na dyan ay ang pelikula. Ito ay ang paggalaw ng imahe sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya tulad ng animasyon, special effects at iba pa bilang isang anyo ng sining o bahagi ng industriya ng libang. Narito ang iilan sa mga uri ng kulturang popular. Una na dyan ang romansa o pag-ibig, komedya, musikal, aksyon, katatakutan. Narito rin ang science fiction, pantasya, drama, pantalambuhay at krimen. Isa pang uri ng kulturang popular ay ang musika. Ito naman ay isang anyo ng sining na karaniwang binubuo ng mga tunog at boses bilang medyum ito upang makalikha ng isang kanta at awitin na nagpapahayag ng damdamin, karanasan o mensahe. Narito naman ang iilan sa mga elemento ng musika. Unang dyan ay ang pitch o tines, tinatawag ring tono, tumutukoy sa taas o baba ng isang tunog. Narito rin ang dynamics o himig, tumutukoy naman ito sa lakas o hina ng tunog sa isang piraso ng musika. Ang timbre naman o kalidad ng tono ay tumutukoy sa natatanging kalidad o karakter ng isang tunog. Narito rin ang melodiya o himig, ritmo at tono tumutukoy sa sunod-sunod na tono o nota na bumubuo sa isang musika. Ngayon, tungo naman tayo sa uri ng kulturang popular. Una ay pahayagan. Ano nga ba ang pahayagan? Pag sinabi nating pahayagan, ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga balita, impormasyon, issue na nangyayari sa lipunan, mapalabas man o loob ng ating bansa. May dalawang uri ang pahayagan. Una ay broadsheet. Ang broadsheet ay formal na uri ng pahayagan, mas malaki ang sukat at mas seryoso ang nilalaman. Ikalawa ay tabloid. Ito ay informal na uri ng pahayagan at maliit ang sukat nito at mas maikli ang nilalaman. Sunod naman ay mga bahagi ng pahayagan. Una ay mukha ng pahayagan. Ito ay unang pahina at dito makikita ang pamagat ng balita o pahayagan at mga pangunahing balita. Ikalawa ay editorial. Ito naman ay opinyon ng patnugan tungkol sa issue ng lipunan. Ikatatlo ay balitang komersyo. Ito naman ay balita tungkol sa negosyo, industriya at pang-ekonomiya. Ikaapat ay anunsyo klasipikado. Ito naman ay balita tungkol sa pag-aanunsyo ng trabaho at iba pang serbisyo. Ikalima ay obituaryo. Ito naman ay balita tungkol sa mga taong pumanaw. Ika-anim ay libangan. Ito naman ay balita tungkol sa showbiz at aliwan. Ika-pito ay lifestyle. Ito naman ay artikulo tungkol sa pamumuhay ng isang tao o mga trend. Ika-walo o panghuli ay sport. Ito naman ay balita tungkol sa kaganapan sa laro at atleta.